Magandang umaga mga kasabong. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong ay sasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, lumaban po ako last week at ang aking score po ay isang malaking itlog. Napakainit po sa sabungan ng araw na yon at ang mga manok ko po ay hindi talaga pumalo. Kulang po sa power at napakabagal pong kumilos. Ano po ba ang dapat kong gawin kung lalaban pa po ako sa ganitong sobrang init ang panahon? Okay mga kasabong ha, kasi ngayong mga nakaraang linggo, no, ang temperature is almost 40 minimum, no, pagkatanghali. Dito nga sa Lapu-Lapu, umaabot pa ng 44, 45. So, it feels even warmer pa, no? Mas hotter pa yung pakiramdam. Sinasabi nila 42, 43, pero it feels like a 46 or 47. So, sobra talagang init. At pagka ganitong kainit, ganun din ang nararamdaman ng inyong mga manok. Very uneasy yan, no? And tandaan ninyo, pag mainit ang panahon, the metabolism of those roosters will even be higher. Yung ating mga avian species, kagaya ng mga manok, ay natural ng napakataas ng kanilang metabolismo sa katawan. So ito mga kasabong ang aking mga tips sa inyo kung gusto nyo pang lumaban sa ganitong sobra ng init ang panahon. Number 1 mga kasabong, bawasan nyo talaga kung ano man ang pinagbibigay ninyong mga suplemento, whether it is injectable or yung mga tabletas na yan. Kasi tandaan nyo mga kasabong, every supplement, kahit ano pang sabihin nilang supplemento yan, when you give it to them, it has some thermogenic effect. Ibig sabihin, nakakapagpainit siya ng katawan ng inyong manok. And kung ganito na kainit ang panahon mga kasabong, tapos bigay ka pa rin ng bigay ng kung ano-anong supplemento or injectable, sigurado ako masusunog na talaga yung iyong manok. So, for me in my own expert opinion, pag ganito ng sobrang init, ako nga, tingin ko wag na lang ako magbigay Carbo loading na lang, okay na yan. Pag sobrang init talaga ang panahon. Pangalawa mga kasabong, maglagay kayo ng napakaraming reserba sa inyong derby show, no? So kung halimbawa, dasali kayo ng 3 cock, gawin ninyo 6 ang manok na ihanda ninyo. Sapagkat kailangang mapili ninyo sa mga yan yung mga manok na hindi pa sobrang lakas uminom ng tubig. Kasi ganito yan mga kasabong, pag ganitong sobrang init ang panahon at may nakita kayong manok na halos sumusubsub na doon sa inyong pinapakita sa kanilang tubig, ibig sabihin yan, there is already some degree of dehydration sa kanila. Ngayon, Abril na, natural na rin na medyo nasa dry side na ang kanilang mga balahibo. So, kinakailangan makita nyo yung mga manok na hindi pa ganun kalakas uminom ng tubig. Because if it means na hindi sila masyado malakas uminom ng tubig, maganda pa ang temperatura ng kanilang katawan. At pag yan ay lumakas uminom ng tubig, ibig sabihin naglalagnat-lagnat na yan. And malapit na sigurong bumagsak ang kanyang mga balahibo o sobra na siyang dry. Hindi na talaga yan magkakat, wala ng power, at wala na rin sigurong speed. Kasi basyo na siya, dry na siya inside, meron na siyang nararamdamang sakit. And pangatlo, mga kasabong, sa inyong pagka-carbo load, siguraduhin ninyo na huwag kayong gumamit ng mga nagpapainit pa ng katawan. No? So alam ko yung iba sa inyo naglalagay pa ng mga oil, sobrang daming maglagay ng mais, or anything sa kanilang carbo loading period, iwas-iwasan nyo na rin lang. Actually, some of the better handlers na nakita ko, pag ganitong sobrang init, hindi na nga nila kinakarbolod yung mga manok nila Natural na lang na patuka nga binibigay nila. Binabawasan lamang for them to be able to empty them and point them. Pero hindi na rin masyado kinakarbolod kasi nga makakadagdag pa yan ng init sa kanilang katawan. And then lastly mga kasabong this is what you can do pagdating sa kakao sa sobrang init. So most probably, kung meron kayong access sa air-conditioned cockhouse on fight day, use an air-conditioned cockhouse kasi talaga makakatulong yan. Kung wala namang air-conditioned cockhouse, magdala man lamang kayo ng electric fan
para yung lugar ninyo ay may ventilasyon, no? Tapos tuwing ibinababa nyo ang inyong manok, basain lamang ang kanilang muka, paa at saka puwet, and maibababa natin kahit papaano ang temperatura ng kanilang katawan. And on a final note, kung pwedeng maka-request kayo ng later fights para doon na kayo mapalaban sa mga oras na hindi ganun kainit, mas makakatulong pa yan sa inyong mga manok. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, iniimbitahan ko po kayong muli sa Batch 55 ng ating Bicol Masterclass. No? So marami na pong mga nag-enroll at nagpa-reserve, but we still have a few more slots left. Magpangipangita po tayo dyan sa Daraga City, Legazpi, Albay, no? So magkita-kita po tayo dyan on April 27 and 28 sa Casa Lorenzo. Cutting Edge, #1.